Sir Jason, medyo napapaisip po kami doon sa binitawan po ninyo ngayon na statement na may nakikinabang. So pwede po ba natin palawigan no, yung pagpapaliwanag nito? Ano po ang ibig sabihin na may nakinabang po nito? Opo, ang dahilan kasi, nung nakaraang, 2 taon, kung ating matatandaan, tinulak ng NEDA na ibaba yung taripa sa bigas dahil mahal nga raw po ang presyohan at that time. Ibig sabihin po yung dati-rate, para po, mas specific, yung landed cost ng bigas nasa ₱50 per kilo. Pero ngayon po, 2026, February na ngayon, nasa ₱25 na po ang landed cost. Ibig sabihin, meron pong difference ng almost ₱25. Nasaan po yung ₱25? Yun po yung sinasabi nating, nandun yung kumita dahil hindi naman po talaga bumaba ang presyo sa pamilihan. Pangalawa po, kahit po sa ating mga farmers, kung matatandaan natin, ang kuha lang po ng palay sa kanila bumagsak hanggang ₱8-10. Ibig sabihin, gano'n kababa lang nakukuha sa ating mga farmers. Pag gano'n pong kuha sa farmers natin, Visayas, dapat nasa ₱30 lang pwede nang ibenta ng local, So ₱35, pero nabibigyan na po yung ating mga mamimili sa halagang, kung ang halaga po ng palay ay nasa, ₱8 hanggang ₱10. Yun po yung ating ibig sabihin. May nakinabang po doon sa mababang presyo ng imported at may nakinabang din po sa mababang presyo ng palay ng ating mga farmers. So sino yun, Mr. Jason? Alam na po ng DA yan, kung hindi consumer, kung hindi retailer, kung hindi farmer, yung mga iba pang players po kumbaga sa industriya ng bigas, sila yung, kumukuha ng imported o sila mismo yung importer o sila yung kumukuha ng palay ng ating mga farmers, ginigiling bago ibenta po siya ng, bilang bigas sa mga pamilihan.